Noong July, 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, tig to 225,000 pesos. October, 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Bakit ang team number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo several times, multiple times at 225,000 each time na siya manalo na umabot na ng 9 million and 0000 pa rin ang team number niya. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang ang mananalo dyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag-claim. When I was interviewed ng DZBB ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6 digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niya po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners kundi sila ay claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they're definitely claimants, and of course in the interpretation of the law, they're also winners because mirror instrument po ito. Wala pong information ng ticket. So whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko, they are not necessarily the winners. Although legally, yes, but in reality po, as practiced over the years, including before me, since nga mirror instrument to, at una-una, hindi naman din yung jackpot kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin hindi, not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun, especially mga low tier prices po, yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D, yan po, tsaka ibang consolation prices. Yan po, that was what I meant since bearer instrument yun. As a matter of practice po, yung mga nandoon po sa malalayong lugar, siyempre yung iba, walang ID, mamamasahe pa sila. Yun po, that was what I meant. That the claimant is not necessarily the winner, although we have to put them as winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Opo. And the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, Sir, ano be po siya? specific na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Sila ang holder ng ticket. Presume po sila, since sabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yung naman pong ilalagay doon, wala lang po Should be the winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung nagpapare-discount sila. Ayan lang po ang may naririnig. Pero personally, hindi ko po alam yan. Kasi alam nyo, it's being done every day po yan eh. Yung lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunuhan na lang nila sa sa ahente nila. Most likely po yan mga ahente or I mean lotto outlet po yan most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag COMSEC through the PCSO Cooperation the following names. Nituda Antonieta, and then Rayal Jim J. Sualio, 10 lamang po ito, and Lahara Rolando. Why?
isa sa kanila halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000. Tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4. 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo ng tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tig 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to eh. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, Yes. para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, with And then with that, if I may add, kaya nandito yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang TIN number niya. Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. One moment, Your Honor. Comsec, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagka-claim on behalf of some people o suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, nakalagay ang TIN number nila rito. Tama ba ako, BIR? Nakalagay po dapat yung TIN nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nire-remit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged, Sa amin. di ba, na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may TIN number. Anong proseso, BIR? Kunyari ako, ordinaryong mamamayan, o ordinaryong mamamayan naman talaga nanalo karamihan sa PCSO, at nanalo ako, say 225,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng 225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO. Dapat po, make sure nila na registrado po muna yung individual. So paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? So paano kung wala akong TIN pagdating ko sa PCSO at may hawak-hawak ko ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po kung wala pong TIN. Kaya nga, pero di ba there's such a thing na magbibigay siya ng temporary TIN number?
Wala pong... Kasi kung maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng tin sa kanya makiklaim yung kanyang price, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter. Ang tin naman po, Mr. Chair, 1 day lang po, mabilis lang po. 1 day. Yes po. Punta lang po sa district office, pila lang po. Tapos, depende po sa traffic po ng tao. Pero for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakakuha na po agad ng tin yung individual po. Pero, mamaya sa PCSO tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket? Wala po, Mr. Chair. Pero meron na po kaming ngayon online na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners 0-0 ang tin. So may discrepancy rito, may problema rito. As you can see it, Mr. Tibayan. Mr. Chair, yes po. Although may sinample test po kami, yung mga ibang 0-0 po, may tin po sila nung verify po namin sa system. Pero merong iba na wala. Meron po talaga. Okay. Sige. Your Honor, if I may, Attorney Pachagi sir, or AGM for the finance. Okay. Good morning, Mr. Chair. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the certificate of creditable tax withhold at source submitted to the BIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy Your here. Honor, Attorney Patiag, sir. Pachag, Larry Pachag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney Attorney Lauro Patiag, Your Laura Honor. Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? Sir? I'm the AGM for the management services sector, Your Honor. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes, Sir, tutuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may tin. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may tin. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang tin? Were they given tin numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the winnings. Mamaya na po yung winner. Mamaya. Ito Pero lang yung- muna kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung tin number, respetuhin naman yun. Of course, we're not gonna mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. O kung talaga may tin numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung tin number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have the division chief, Your Honor, that processes the winning claims of our lotto winners, and Okay. Ms. Felan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? State your name and position. Felan Ramos po.
Ma'am, pwede patanggal na para magkaintindihan tayo. Lahat naman tayo dito vaccinated na ano. Sige po. Fel Ann Ramos po, Division Chief ng Prize Fund ng Accounting Department. Okay, ma'am. Okay, kwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali sir, pag may claimant po na pumunta dun sa office namin, kino-compare lang po namin yung ticket. No, yung proseso, ma'am. Yung pagpasok niya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po para po magpirma ng ay mag-fill up po ng form yung Sa guard pa lang. Opo, claimant's form. Saan guard? Yung sa gate? Dun po sa may second floor na po. Sa second floor. Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya, pupunta ako sa PCSO kasi meron ako winning ticket. Yes po. So, after sa gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga pananalo, punta sa second floor. Yes. So, Juan de la Cruz will go to the second floor. And then, pag sa second floor, ano nangyari? Bali, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay po ng ibibigay ng guard dun sa staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung 2 valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So ang ano po namin doon is kino-compare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin na siya po talaga yung may-ari ng ticket. So, what happens kung wala siya pong ID? Sir, pinapaprovide po namin siya ng ID. Hindi, kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So, paano kung pumunta siya, sabihin niya, wala akong ID, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. So, Required. kailangan po talaga siya mag-produce ng 2 valid IDs. Okay, sige. So, wala tayong problema dyan. So, required ka, kailangan meron kang 2 valid IDs, government IDs to, ano? Yes po. And then, ipipresent mo yun sa PCSO, pagbabanggain ng PCSO, yung ID, doon sa nakapirma sa ticket. Kung siya talaga yon. Okay, and then, Tapos, once na-verify po yun, pag once na-verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, may lalabas po dun sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, may mga claimants. Okay, wait, stop right there. So, meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila doon sa winning ticket na sila yon, and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, wala siyang TIN. Yes po. So, therefore, lalagyan nyo siya ng 000 TIN. So, paano nyo po may remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya, sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Opo. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come muna. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket worth 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan niyo yun. Magkano ibabawas niyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 5,000. Yes po. Yun ang binawas nyo doon sa 2025. 45,000 na supposed to be sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00 TIN number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. 45,000. Ibabangga sa tao na nasa, di ba? BIR, explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang ki-credit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na Kaya nga po sir, ano? So, yung 40,000 na binawas nila doon sa winner na walang TIN, na binigyan nila ng 00 TIN, magre-remit kayo sa BIR? So, paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 00 ang TIN number? Saan nila ilalag yun? BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz,
40,000, 0000. Paano niyo po? Well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung TIN ng individual. So ano gagawin niyo po doon sa mga tao na pinawasan ng voice daw ng BAR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 0010. Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? It never happen or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa niyo doon kay Juan de la Cruz na 0010 at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo sila, kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, what we do is, may mga... Ano sumasagutin mo? Nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun? Sinasabi niya? Well, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasubmit sa inyo ng PCSO? Yes po, meaning blank po yung TIN na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang TIN? So paano ibabangga yun sa Well, hindi na tao po... na samantalang wala naman TIN? Ang TIN naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. Opo. So ano mangyari dun sa pera? Kung sabi, inaamin mo pala meron. So saan napupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 0010 number? Yung tax po, nare-remit po sa BAR. Nababayaran naman po sa BAR. Kaya nga po, pero kanino po ibinabangga, wala naman TIN number. Di ba dapat yung ibinibigay na winnings, yung taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo, na may TIN na may TIN number. Since wala itong TIN number, kayo nang gagawa ng TIN number doon sa 00? Hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang TIN. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO and then, nung dinouble check po namin, may TIN naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang TIN, nagsasabit ang PCSO ng walang TIN na bayad na tax mula sa winning sa loto. Ano pong ginagawa nyo? Yun, Sir Chair, hindi namin ma-identify talaga kasi wala po talaga siyang TIN. So ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung na-remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran doon sa panalo. Counted as collection? Yes po, opo. Okay. Kasi, opo. So napupunta pa sa kaban ng bayan? Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero tulad sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang TIN at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalong bettors pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may TIN numbers. Example, July 2023, 2,619 nanalo, 271 lang may TIN. Yes, Mr. Chair. Actually, for those who are taxpayer po talaga, there is already a TIN for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung may fixed income or may business. That's why wala pa silang tinatawag na TIN. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po na isang winner natin na merong TIN, so that winner can use that certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang taxpayer and that this can be considered as part of his income but already deducted into 20% final tax. Okay, Miss Felian Ramos, tama? Why don't we do this para hindi mo magkalituan? Lahat po ng mga nanalo, dapat pag nag-submit kayo ng tax na binawas nyo doon sa winning niya, may TIN number na. Sabi ng BAR, less than a day lang daw. So, dapat from now on, huwag kayo mag-submit ng 0010 sa BAR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang mananalo dyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag-claim.
Hindi maalis kasi katulad nito. O July. Grabe naman to. Sobrang swerte niya. Isang tao lang to. So, ito ay claimant. Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, this is a claimant. This is not a winner. Tama ba? Inaamin nyo na po sa akin. Hindi, gusto ko pag-amin. This is a claimant. So, claimant, ang definition nyo, not necessarily the winner. Ako na po nag-fill in the blank kasi ayaw nyo diretso sa akin. So, agent ito. On behalf of the winners, siyang puntahan. So, kumbaga, alam na ng mga winners na siguro may karatula sa bahay niya, kapag kayo nanalo sa loto ng 225, dito kayo pumunta sa akin at babayaran ko kayo on the spot, wala nang abala. O baka may website dyan sa, tingnan sa internet, kung may ganun na nag-o-offer, meron ba? Okay. May I acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel, our Senate Minority Leader. Senator Coco, good morning po sa inyo. Thank you, Mr. Chairman. Habol na ako sa topic, Mr. Chairman, pero this is a very interesting topic. That is an earth-shaking discovery, Mr. Chairman. So we have to pursue this subject matter. Thank you. So tulad nitong si person B, okay, ang dami niyang panalo. So kung susundin po, Senator Coco, yung sinasabi ng PCSO dito, na claimant ito, so in short, agent, pwede rin pixel, okay, AMLAC, nandito yung AMLAC, may AMLAC tayo rito, ano? Okay. Or pwede rin ito ay taong nagmamoney launder. Diba? Or maybe, ito po ay si person B ay nakaabang sa PCSO na Ma'am Pelian Ramos, di ba meron kayong kwarto muna na kung saan nilalagay niyo muna yung mga winners doon? Sama-sama sila muna mag-antay, waiting room? Yes po, sir. Okay. So baka itong taong ito, take a note, Ms. Pelian Ramos. Can you please raise your right hand and repeat after me? I state your name. Fel Anacela D. Ramos. Swear to tell the whole truth Swear to tell the whole truth. and nothing but the truth in this committee. In this committee. This committee. Okay, thank you. Okay, thank you, Ms. Pelian Ramos. So, are you saying na kung yung sinasabi ka ni Mr. Robles na agent, sige, for the sake of argument, agent nga siguro yun. So, may tao doon sa PCSO siguro na nakaabang na parang sa LTO ba? Hoy, may panalo ka dyan. Kaysa naman matatagalan ka rito, mag-antay ka ng siyam-siyam. On the spot, babayaran ko na lang yan. That is a possibility? No, paki-answer lang. Is that a possibility? Yes or no? Lagyan mo yung mikropono. Sa part po ng PCSO. No, basta sabi mo, is that a possibility na merong kung going with what Mr. Robles said na this might be an agent, meaning hindi siya mismo yung winner o hindi siya mismo ang bumili ng ticket para maging specific tayo. So, this person kasi multiple in a month every month, multiple. So, at same price mind you, same price. Sana man lang kung magkaiba-iba. So, dapat ang tawag ko dito si 225,000 man. Ito na dapat ang middle name niya. Ano bang game pala itong 225,000? Anong game ito? 3D, Your Honor. 3D. So, na-hit niya palagi yung 3 digit. Well, as far as that... So, ibig sabihin, siya ay pang 3D lamang na agent. Pag may manalo ng 4D dyan, walang pakialam sa'yo, baka ibang naka-assign dyan. Well, for that particular situation, Your Honor, the winner is the agent. The game that is very popular in that area in Mindanao is 3-digit. So is this person B is from Mindanao? If you are referring to the person only, you have mentioned earlier, Mr. Chair, the 225,000 is the No, this person B. Siyempre, nagbigay ko ng mga pangalan pero nirambol-rambol ko.
Pero, yes po. That's So you know what I'm talking about. You know who am I talking about, right? So this person na nasa screen ngayon na multiple winners ng 225,000 except of course nung November, yung last day ng November, I don't know what day was that. 9 times siya tumama. 450,000. Ano ito 450,000 by the way? Anong game ito? Pinanalunan niya. That's 3D. 3D also, Mr. Chair. But dalawa po yan, kaya nga naging 450. Dalawa. Opo. So, pumunta siya sa PCSO, hawak-hawak niya dalawang ticket. Hello, PCSO, naisahan ko naman kayo. Meron akong pinanalunan dalawang 3D. So, ibig sabihin, sa one particular bola, ilan lang pwede manalo ng 225? Isa lang, di ba? Tama o pwede manalo multiple winner. Yeah, multiple winners. Pwede sa isang game. Each will get 225. Yes. So itong taong ito, pumunta, no last part ng November, may hawak-hawak na dalawang ticket. Yes. That's correct, Your Honor. Okay. So going back to sa question ko, teka muna, 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. Teka muna, o nga naman, paano nga ba sa 225,000? Ikaw naman, sir. The bet is 500, Your Honor. Huh? The bet is 500 pesos. 500. So alam niya na mananalo siya ng 225 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Dali. Yes, Your Honor. 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. So ngayon, para ma-reach itong 225,000, mag-bet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest ng 500 pesos. At 8 times. Parang, di ba? In August. July. August, 9 times. Siya pa rin. September, siya pa rin. Your Honor. But not once. Meron pa. Alam mo, si A, mamaya pakita si A. Marami sila eh. Meron si A, si B, si C. Puro multiple winners to. Mamaya papakita sa screen. Si D. Hindi, si B lang yan. Si D. Marami sila eh. Si E. A, B, C, D, E. A, B, 5 multiple winners. Your Honor. May we request that the No, all these people, sandali, bago mo sagutin. All these people, tumaya ng 500 pesos. At lahat sila nananalo ng 225. So parang alam na nila, tataya tayo ng 500 pesos, wag 10 kasi pareha yan. 500 para 225 tayo. O tulad nitong si A, 126,000 ang pinanalo niya noong July. Tapos 69,000, 64,000, 32,000, 4 times. August 2 times, September 2 times, October 2 times, November 2 times, December 2 times. So, are you saying agent pa rin to? That's correct, Your Honor. In this regard, may we request the branch manager of the concerned branch that handles the claims of this particular person, Mr. Misael Hamak, Agusan del Norte Branch Office, Your Honor. Okay. Si person A, anong game po ito? Go ahead, Mr. Senator Coco. Yes, si person B kanina na-establish natin na 3D Lotto ang nilaro. Ito si person A naman na naka-flash sa screen. Ano naman ang laro nito? For that person A, Your Honor, he bet on 658 and 655. That's why the winning ticket is 14,600 and 100,000 pesos respectively. So hindi jackpot yan kung 658. It's not a jackpot. It's not a jackpot. Oh, Wala po kaming dalawang beses na nanalo. I think the person A got maybe 3 to 4 numbers. That's correct. Or 5 numbers. 5 numbers. 5 numbers. Okay. So, and person A is the actual winner who does not hit the jackpot but the lesser prices? Or ano din siya? Or Agent. Your Honor. agent? Lotto agent, Siyempre yung mga
ito bang agent na ito, announced ba yan? Alam ba ng lahat na nagbibet sa loto na, uy, may agent na taga-kolekta para sa atin? Wala yata ako na I-encounter na gano'n. Tsaka pagkatapos ay si person A, siya ang willing na siya ang declared claimant and then the taxes are applicable to person A. Yes, So that it's the tin of person A, he is the recorded taxpayer. yes, that's correct. It happened Then Your Honor. and then when he gives the prize to the actual winner, magkano? That we do not know already, Your Honor, because that's the practice, Your Honor, in the provinces. Because actual winners would not mind to go to the branch office because it's malayo po ito, lalo sa head office natin. So the practice really is for the winners to approach their suki na lotto agent, and the lotto agent will accommodate for fear, of course, losing that suki. So yung kanina nating person B is a lotto agent. Yes, that's correct. Person A, is he or she a lotto agent? Lotto teller. In this case, lotto teller po ito pangalawa, Your Honor. Lotto teller. So, teka muna. Saan na tayo? Okay, baka Senator Dependent Lotto. kasi ako dun sa... Okay. Sige ba, Chairman, Wala bang lotto office sa region na pwedeng punta na they don't have to come to Manila para i-claim yung kanilang ticket na more than 10,000? Meron po tayong tinatawag na branch office sa bawat bayan, bawat probinsya. But the reality is that meron po tayong mga lotto agents sa mga far-flung areas. So for practical reason, ang lotto agents po natin is weekly nagpupunta sa branch office to submit their weekly report. No. What I'm saying is, so merong office sa lahat ng mga probinsya, ang Meron po. PCSO, at yung mga syudad. Halos lahat po meron. Okay. So pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. So what you're saying to us here now is, mas prefer ng mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, yun nga po, for practical reason, may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga lotto. So ibig sabihin, identified na sa Identified isang na po. lugar. Kunyari si Mario, itong agent ito mapagkakatiwalaan. So lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO na sa probinsya nila o sa syudad kung sa may PCSO, pupunta lang kay agent. That's correct. Pinakatiwala. Yun po. At si agent nang magpo-process nito sa PCSO. Okay? Tama po, Mr. Chair. At gamit-gamit yung kanyang TIN number. Opo, tama. So lalabas na siya ay nagbayad ng tax. Pero in some cases, walang TIN number eh. Mismo inaamin ng BIR eh. Malamang po ito yung mga karaniwan, yung mga talagang winner. I mean, the single winner for a particular bet lang. Hindi ito yung mga typical na agents natin o kaya lotto operator. Mr. Attorney Tibayan, na tingnan nyo na po, naibigyan na naman natin sa inyo yung listahan ng mga multiple winners. Meron ho ba silang lahat na TIN number? A, B, C, D, E? 5 of them who are multiple winners? May mga TIN numbers na ba sila? May TIN numbers ba sila? Wala pa po kami nakuha actual names po, Mr. Chair. Okay. Pero pwede po namin i-verify kung mapigay po sa amin now. Okay. So, gusto ko po, tingnan nyo itong si A, B, C, D, E, especially si B. Yan. Committee number yan. Kung yan ba talaga ay nagbabayad ng tax sa BIR sa mga pinanalo niya. Okay.